start na oh. Start na yung draft oh. Hindi na kinaya yung panels namin. Game number 2 between Blacklist International and TNC Pro Team. Kagaya nung nabanggit natin sa ating third keys victory, kailangan nilang i-ride yung momentum. But will Blacklist International be able to do that? Oh, ayun oh. Sinasabi ko, Auntie ah. Kaya si Coach Wolf, sinasabi niya, oh guys, open Harith, Oh, open Zask, si Otomax open din. Zushin. Otomax. Sorry, Sir, Otto. Ba't ginawa mo namang ano? Ba't ginawa mo Sa bagay, Sige, meron oo, kang Transformer skin, di ba? Ginawa mo naman Transformers, Sorry, yun sorry. si Otomax. Oh, ang bilis! Hindi, practice lang. Practice lang. Okay. Sabi kasi nung ano, draft to. Hindi pa tapos eh. Narinig ko si Zushin. Okay, open ang Zask, open ang Harith. Ano kaya for first pick ng TNC? I feel like it is either Edith still, Edith or Harith. Pero pwede rin namang kumuha sila dito ng mga Nolan, Julian. Yung Nolan gusto kong ma-first pick sa to lang. Kasi para makompleto na natin yung pag-abante ni Nolan. Oo. Last week Nasa first place na talaga siya, no? Dati, first pick na nga eh. oo, sa bagay. Oh! Hindi, pero excited ako kung ano yung mga magiging heroes dito para kay MP The King tsaka kay Kaizen. Oh. Tama na. Tama na. Tama na, auntie. Ito na nga. Seryoso na si Bonchan, no? Ito na. Ayun ang sinasabi ni Leo, Bonchan with a plan eh. Bonchan Saka, with a plan. Sasageyo na eh, di ba? Pero yun na nga, yung ganitong klaseng draft, no, especially considering na first pick sila. Sabi sa'yo eh. Akala ko ba hindi na? Sabi sa'yo first pick na ulan eh. First Sa red pick. side sila, red side eh. Hindi, blue side, blue ano sila ngayon? Ay, oo nga pala. First pick sila ngayon. First pick. Oo nga pala. Hawak na nila Nag-change yung sides Nolan. lang pala. Shoutout kay Hans. Ayan, Finally, tama, Nolan. Nakita na natin yung Nolan first pick. Ang magandang sagot dito, Edith plus Yeah. Harith. Ay, oo nga pala, na-open Ano? si Medyo Harith. masakit sa ulo yung yung Nolan Harith matchup. Pero, this Kaya. Si Edith. Oh! Hadit tsaka Hadit. Hadit tsaka Edith. Tama. Sinabi na sa inyo ni Midnight, wala pang madaling araw. Aurora. O kaya Lunox. Tingin ko, Aurora. Or, Hayabu. Julian. Ay, hindi na. Ruby. Pwede actually, yeah, I think Ruby, Aurora. Tapos kung maglulunok sila doon sa second phase. Pero open pa rin naman kasi yung Claude, so hindi pa naman ganun kalaking problema ng TNC. So yeah, again, you go back to the Aurora Ruby. Either that, or kunin na nila yung Claude. Oh, promise. Promise Teresla. Although kasi mobility-wise, parang hirap no, medyo matagal gumalaw yung Teresla as compared to Edith pagdating sa micro na Rotation, talaga yeah. hit. Kailangan nila dito siguro na specifically na single target against Harith or maybe a Kufra. Kaso parang, So na, pwede naman Kaja. pwede rin Kaja, yes. Or Kaso, Cho, if bet nila. Pag ito, di ulit Valentina. Valentina Lilia ulit yung perfect third pick. Pwede kayo mag-rush ng Julian para meron kang jungler, but you don't want Julian here kasi may tatako ng magic damage. Baka ubusin yung mga physical damage dealers on the second phase. So, at least kapag mo ka ng Lilia or Val, what? oh, Bane. Bane. I mean, hybrid si Bane. Nag-aarap pa ng physical magic, both in the same hero. Yeah, and I think MP The King was also able to use this already. Yeah. Bane. Yeah. Ano, actually, nung MSC, parang every time nababanggit, nakadikit sa pangalan niya yung Bane. So, isa to sa mga signature So, MP heroes. The Bane. Oo, MP The King Bane. MP The Bane King. MP The Bane King. Ayan. Uy, Wala patunayan niya babaya kung manalo sila dito. I like this. Tinanggal yung Matilda para di masakit ulo ni Nolan. Kasi sumakit niya yung ulo ni Kaizen kanina sa graphics. Tapos yung Lunox din tinanggal. Wala na rin yung Tig. Jawhead is still open though, pero baka mauna dito yung Blacklist International. Even though Jawhead against Promise is kinda iffy, pero at least ayaw mo lang din ibigay yun sa side ng TNC. Unless iban from Valen. TNC yung Jawhead. I think though, hindi na din sila magpipick ng, or ban ng Valen, although that's a very good idea because at this point in time, medyo loaded na din talaga sa magic Oo. damage yung koponan ng Blacklist International. But then again, that's what happened in game number 1 eh, na sobrang loaded nila na si MP The King lang, yung physical damage, but Oh! a Lolita pick. Oh, I like this one. Even though may Terizla, may Promise, kind of like the Okay. idea of counter engagement. Melissa. Melissa again. Hindi tumatagos yung Nakakounter Guardian. yun, diba? Naka-counter yun, diba? Hindi, yung kapag yung Chakadal, Oo. kapag Si nakapit Chucky. sa yung Kailangan mo Chakadal, harangin yung... yung Chakadal. basic Kailangan sumakto. Okay. Oo. Pero I just don't like yung Melissa dito dahil may Harith. I mean, kaya niya yung Harith for sure, pero sa teamfight, Harith with Lolita is kind of scary. Even though pwede mo naman sabihin na may safe ka with the Netherrealm. Ang nakakatakot kasi dito is kailangan nilang kunin yung Minotaur. Actually, naisip ko for TNC, parang any hard tank pa or Grok. Grok, Mino. Pero kailangan ma-burst nila agad yung Harris if ever. I'd say Grok, Mino, yung perfect option dito. Yeah, for sure. Ito na Kaja. yung sinasabi kanina, first phase. Although parang medyo nag-double down na sila sa... Well, Crowd kaya pa control. naman, oo. Parang pwede yung glue dito sa Tola. Kung mag-glue ka. Kung may glue game sa MPL Philippines Season 14, ito yung
game na pwede ka mag-glue. But hey, MP the King ranks first in most unique heroes used, Oh. 9, and second in kill participation among all junglers. I guess here in the MPL Philippines Season 14. Ang dami na yung ginagamit na heroes pala, no? Siyam na. Sorry, mage na pala kulang ng blacklist. I think Lilia or Aurora? Lilia. Lilia, maganda Lilia. Oo, Ay! Haji ni Lilia. Well, to be fair, maganda yung Aurora din. Mas maganda either ka? one. Oo nga naman, huwag ka papatalo. Diba? Thank you. I didn't know yun. None of the above. Well, to be fair, this Luyi will counter out the Nether Realm of the Pharaohs, so I think very much okay. And overall, I'd say yung lineup na to ng side ng Blacklist International will enable them to roam around the map freely. Maganda yung idea nung yung Louis Lolita. Yung kahit saan pwede kang Luminous Blast. mag-attempt ng Yep. team fight. And it's also nice versus sa Kaja. Kasi yung mga bush na yung gustong tambayan ni Kaja, lahat medyo delikado yun. Basta malapit ka ng Lolita Louis, kailangan may give up yung bush. Tsaka pwede rin pabilisin agad yung rotation nila after nila kumuha ng turtle, for example. Diretso na sila sa mga Agad. buff. So, Yeah. more on early game dito. And now, we are Patuloy na nga bang magpapakilala ang Blacklist International in this game number 2? O aangat na ba ang TNC Pro Team to send us to game number 3? Welcome sa pangalawang laro ng seryeng ito kung saan nakalamang na ang Blacklist International sa 26-minute Game 1 na natunghayan natin kanina. Marami tayong aabangan dito, lalo na yung kakaibang composition na inilabas ng TNC Pro Team. Remember, kapag may kaadya, normally sinasamahan niya ng mga Beatrix, ng mga carry, pero ngayon ay kasama ang isang Melissa na titignan natin kung paano nila pagaganahin, ha? Oh, ito yung mga kanina na nakita nating gumana naman. But Yep. this time around, there are key changes sa lineup ng Blacklist International. Katulad na lamang ng isang Lolita na pwedeng maging isang hadlang sa mga gustong ibato ng TNC. Oo nga, no? Kasi ang daming nga pwedeng ibato talaga dito ng TNC, no? Yung mga pokes mula kay Lancy. Pero maganda na na-point out mo dito sa Blacklist International kasi yung presensya ni Perks, actually hindi nga, kumbaga, pag titingnan mo, hindi talaga malaki yung impact ng Luminous Blast. Ang pinakamalaking impact dyan is yung Guardian's Reflection, di ba? Oo. Ang laking bagay din kasi no, pero si MB Naku, MP the King ata, level 3 pa lang. At first blood kagad nakuha dito ng TNC Pro Team. Oh, ito si Kaizen, no, parang lahat ng hero na gamitin niya, kahit sino pang assassin yung hawak niya, ay parang pag talagang aabangan mo sa side lane. Agaran, yung first rotation niya laging sa side lane yan, makikita mo parati. Kumbaga, parang ang kumbaga, mahilig naman siya sa assassin. Kumbaga, pwede nga natin siya tawagin babyface assassin, eh. Oo. Kasi total, babyface siya, di ba? At saka mahilig siya sa assassin. Oh, totoo, di ba? Totoo naman! Pero siyempre, ng mga player natin ngayon dito, kahit ba sabihin nating babyface pa rin, halos lahat ng mga pinapanood natin dito ay ang dami ng pinagdaanan Sobra. sa pro scene. Ito yung tipo na nakapag-international lang iba, nakapag-ibang region na, yung mga ibang nakapag-MVP o championship pa sa ibang rehiyon. Kaya naman na pinapanood natin ang ating first turtle, mukhang slow-paced game na naman ang ating makikita. It's a first turtle going to the hands of TNC Pro Team. Gaya na nangyari nung game number 1, 3 pagong ang nakuha ng TNC. Ngayon, nagsimula na kagad para sa kanilang poder, pero sisimulan din ata nila dito sa may bandang itaas. Meron ding diversion dito, mama yung unang buga dito mula kay Haji. Flicker out. Galing kay Escalera at hindi magiging successful ang pinaplano ng Blacklist. Sayang, parang hindi naging joint yung effort nila. Si Haji nakatingin sa isa at yung isa naman ay nakatingin kay Escalera. Aha. And dahil hiwa-hiwala yung damage, hindi nagkaroon ng conversion pero napauwi naman nila ang mga miyembro ng TNC Pro Team na pwede nilang abusuhin yung pag-farm sa lane. Yun naman ang importante doon. Pero ang isa pa sa mga importanteng parte para dito sa Blacklist International at sa TNC, yung mga XP laners nila, di ba? Kasi again, yung mga setup yan na yung mga tank 2.0 Sa kanila na nanggagaling yung mga additional setup. And kung pagsukap ng damage, kayang-kaya naman ni Heads na gawin yan kasi nga naman yung isang Kaja ay hindi ganong ka-impo. Ayun na! Nakatak na rin dito si Perks at mapapa-flicker out din. Gorgeous Reflection ay kanyang nailabas. Pero wala ata. Uy, wait lang, may next pa Ayun na! ata. And yung flicker, kasabay pa nga nung penalty zone case and will secure that kill. Pero mamamatay din yung jungler dito ng TNC. May pagbawing hatid ang Blacklist. Nice trade mula sa dalawang kupunan. TNC na naman ang nakakalamang in the first 3 minutes of the game. At alam naman na natin na TNC Pro Team, napaka-effective talaga ng kanilang early game abilities or ang kanilang macro in the early game. Pero kailangan nilang panghawakan ito ng mabuti during the mid-game fights dahil medyo nag-iinit na rin ang mga AOE abilities ng Blacklist International. Oo, may dalawang attempt na rin na ginawa ang TNC dun sa may top lane na hindi naging successful against Oheb. At pagka mga nakaganyang hero si Oheb, bumabalik ang mga Season 7, Season 8 Oo. na Oheb Yung mga uso pa yung Alice, uso pa yung Harit. At nakikita natin yung prowess talaga o yung sabihin natin mastery ni Oheb pagdating sa mga ganitong klaseng hero. Ang War Axe, nasa kamay na rin ng Blacklist International jungler at this point. At napaka-importante ng survivability around Turtle area, Lord J. Emanuel! Uunahan ata sila, nandun yung mga pating! At nakakuha na rin si Aji ng kanyang unang kill. Pero the next, actually second kill yon habang si Lord JM. Sinasalo lang yung mga martilyo mula dito kay Kenzo. Ayun Yung last. lang. Pero si Kaizen pa rin na makakakuha nun. Second turtle, ladies and gentlemen, na mapupunta sa TNC Pro Team. Pero di pa tapos kasi doon sa may bandang gilid, mayroong 1v1. Yung XP laner,
hakbang. Meron diversion play sa itaas. Lord JM mamamatay. Sa itaas naman na bahagi na ilapag yung Zaman Force pero hindi mamamaximize iyo kasi masyado na ring malalim. Bukod sa masyadong malalim, may additional stats pang nakukuha kapag nakadikit doon sa tore. Yan naman masyadong risky kung tinuloy pa nila yun. But what a steal coming in from TNC Pro Team. Nahanap talaga nila yung angulo na yun. Kung hindi na nga kinailangan lumapit, tinitigan lang ni Kaizen. Tapos sabi niya, akin ka. Oo nga eh. Bigla niyang nakuha ng ganun lang. And still, Blacklist International trailing 1.6k gold. Pero mukhang may play naman sa may pagkataas. Okay, walang hatak sila si si Escalera pero sino ata mahatak? Dalawa kagad ang tumba. Courtesy of Haji at nakatatlo. Ang kumula ng Blacklist International nakabawi din ng isa itong si Kaizen. At ngayong tatlong membro ang naghahanap sa kanya. Ayun! With aluminum blast. Tumama yun, Kaizen. Napakaraming dash talaga ng hero na ito. Pero hahabol pa rin. Hindi susuko ang mga agents. Kailangan nilang habulin. Even Lord JM, malaki ang oras na nabibili dito ni Kaizen. Wow! Ay, nakatakas pa. Malakay re-evening ang galawan pero not for long dahil mamamatay din siya courtesy of MP the King. Habang siya nandun din, pokes from Lancy. Mamamatay din si Perks. What a trade, what a buy time. Ang daming ginawa doon Wow. ng TNC para tumagal ang laro. Pero at the end of the day, yung 1k gold lead na meron sila ay nakangat to 400 to around 500 na lamang. Silipin natin ang ating mga items. Kung titignan natin yung item ni Oheb dito, no, may rason kung bakit nga ba nakapag-sidestep siya ng marami doon dahil ang taas na agad ng kanyang cooldown reduction. Yun nga eh, and napakahirap din labanan talaga ng isang Harit na kumukrono dash ng Anli. And may mga synchronization pa nakasama pero may 1v1 ang ating mga gold laner dito sa may bandang itaas. Nagamit na rin yung go away even the Zaman Force. Mga ultimates na nasayang na magkabilang gold laner na to pero nakakuha na naman ikatlong pagong para sa TNC. Perfect objective control na naman para sa TNC Pro Team. 3 out of 3 turtles pero dahil nga sa lane dominance na meron ng isang Melissa ay mukhang mauunang mabasag ang gold lane turret na to pero napakagandang depensa mula kay Oheb at Perks at mid lane pa nga ang nabutas. Yun nga, sobrang importante nito. It opens up yung purple and orange na ni MP the King at pwede talagang abusuhin ito ng TNC. Ngayon kung titignan natin, Demon Hunter Sword ay available na rin para dito kay Kozen. Pero ito na naman, yung pagsugod may natin, diversion play. Habang napatay itong si MP the King, tuloy-tuloy ang bakbakan dito at si Kozen ay mamamatay din. Lancy umatras na, si Escalera kanilang ginabol dito, mama in charge. Flickered out from Escalera. Pero sa may bandang likuran, si Kaizen, gusto na niya unahin dito si Haji. Pero nandun yung chain CC from Blacklist at si Ohi may mamamatay. Haji kailangan ng tumakbo. Nice stun mula kay Perks. Lord JM with the Earth Shatter as well. Kailangan na ng tumakbo pero si SK nandun na rin sa likod. Okay, wala siyang hatak dito. Makakatakas ng Batayim team ang Blacklist International pero sa dami ng nangyari na yon, 1.7k ay naibalik ng TNC. Nakalamang pa rin ang TNC despite Kozen going down. Dahil habang nangyayari ang lahat ng yun, ay marami pa rin silang nakuha in exchange of that big fight. At tandaan natin, no, yung mga ulti ni Haji, muntikan pa siyang ma-shutdown doon. So imagine natin kung namatay si Haji, this could have been a 2.5k gold lead. Kapiso na lang yun eh. Napakagandang save mula sa kanyang mga teammates. Well, hindi rin biro yung damage talaga, yung dispersion and rotation, yung duality na passive. And na ano yun, nasa timing pa yun, di ba? Yung yin and yang. And makikita natin yung mastery talaga ni Haji, no, gamit itong hero na to. Actually, parang halos lahat na ata ng hero na gamit na ni Haji, di ba? Iba-iba na rin ang role na dinaanan yan. Nag-jungle na rin yan, nag-roam na rin yan. At ngayon balik dito sa mid lane at nakikita natin yung dominance talaga ni Haji dito sa laban na to. Lord JM nag-check bush, Earth Shatter ginamit, tatlo yung nasa harapan niya. Mali ata. Ay, wait, nakatakas sila doon. Oh, Pero no. may diversion play. This might just be a big pay coming in from Blacklist International. Alam nila kung saan ang galing ang TNC Pro Team at yung mga posibleng dinaanan nila. Haji nagpakita na, Kaizen nasa taas, Perks, umarap na, here comes the Zaman Force. Okay, napang-flicker out dito si Hellsbreaker din. Ang isasagot dito ni Lassie, nagamit yung Nether Realm. Habang si Haji, tamang buga lang ng dispersion and rotation niya. At mahahatak itong si MP the King. Napang-flicker out na rin si Perks. Mamamatay si MP dito. Free hit si Kozen. Ladies and gentlemen, dalawa kagad na napatumba. Andun yung Earth Shatter mula kay Lord GM pero walang tatamaan. Buhay pa rin yung jungler ng TNC. Pagkakataon nila nakunin to. 12 seconds para kay Perks. Here comes the diversion play. Lord JM, low HP. Nanakap si Kozen, pero namatay yung Lord! Namatay si Kaizen to pero nakuha naman niya yung Lord. Habang Zaman Force, isasagot na ni Oheb. 2v2 magiging laban. Lancy at si Heads versus Haji and Oheb. Mga veterano laban sa mga sophomores ang ating nakita doon. Pero again, nakuha ng TNC yung Lord. 3 turtles and a lord. At dahil dyan, lamang na ng halos 2,000 ang TNC Pro Team. And this is really good for them, no? Dahil kadalasan yung first lord, doon pa lang ay nadadapa na sila. But this time, in this game number 2, ay patuloy silang nakakuha ng mga gusto nila. Patuloy silang nakakuha ng mga team fights na winning sila. Kaya naman Blacklist International, kailangan nilang mag-def. Kailangan ang goal dito ay hindi sila mabasagan ng inhibitor turret. Grabe, speak of turret, yun mo, rank second all-time sa turret damage with 3.26 million. Sana all. Oo. 3.26. Kung i-convert ka Sana ma-convert. Kung mako-convert ka ng per piso, napakasaya na ata ng buhay. Okay. Pero yun na nga, Lord sa may bandang itaas, Escalera with the play. Ayun na, nahatak na nga dito pero nandun yung pating, yung pang-counter engagement and yung Luminum Blast habang Nether Realm ay sasagot dito ng TNC. Tunaw kagad yung Lord
And ito yung kagandahan ng lineup ng Blacklist International. Napakaganda ng pang-counter engage nila. Hindi pa nga nahawakan yung Torres. Hindi nakakalabit. Tol, parang walang nangyari. Kung parang pwede pa next game yan, hindi mahalata in Blacklist International with the diversion play once again. Pero mukhang nag-aapang. Ito ang literal buko, magkabilang mundo. Oo nga, no, nasa bottom lane. Actually, maganda yung ginagawa dito ni Haji. Kanina pa sobrang na-utilize na yung mga diversion. No, ilang beses doon sa may top lane, hindi nagiging successful, pero yung last few na attempts nila doon ay tumama na no, against Kozen na naging sanhingan ng pagkakamatay niya doon. Pero ang maganda doon sa may top lane, wala na ring aura. No? Yun lang ang nagawa at nakuha ng TNC doon. But definitely, sila pa rin naman ang mga hawak ng gold at yung mapa na ito ay maaaring kontrolado pa nila. Oh, ito nga, talaga sama-sama jutsu na lahat ng mga tao dito. Hindi Ayun, pwedeng no? may papitas, pero si Kaizen, Kaizen. medyo delikado ang kanyang pwesto dito. I just wanna point out as well, perfect game so far para dito kay Haji. Yeah. 5-0-5 KDA. 10 out of the 12 kills na meron ng Blacklist International ay hinawakan niya. At this is really big for someone na biglang nag-swap role dito sa MPL ng biglaan. Hindi po biro yun. Yung tipo na nag-scrim kayo ng napakaraming beses na roam ka, tapos bigla kang mag-mid. Panigurado pre-practice nila to. Yeah. But with the short amount of time that they have, kakaiba yung nakikita na ng success dito. Oo. Nagbabalik yung mga classic na Haji no nung mga panahon na mga M series pa, 'di ba, na mid lane ang isang Haji pero may attempt na diversion doon. Nakita naman actually ni Heads. At least may attempt na naging fail dito sa Blacklist International. Pero andun pa rin yung presensya at sama-sama ang ating nakikita dito sa Blacklist. Si Kozen nila pa out na nga rin lang. Nagamit na rin yung go away. Pero may ipit ata itong si Lancy. Flicker out mula sa kanya. Ayun din yung pokes. Pero retribution ginamit na nga rin ang Epidaki para magkaroon ng konting slow. At mamamatay si Lancy habang sinusolo na ni Kaizen. The hardest working man ang Lord na ito. Grabe ito yung literal na diversion play naman, pero may nahanap na isa. And that's going to be another kill for the hands of Blacklist International. Ito mga hanapin pa rin si Kozen. Okay, masyado ata silang malalim dito. Delikado sila, wala silang mga minions. Kailangan umatras. Pinagsalusaluhan nila yung Torre, yung tira ng mga Torre doon at si Lancy. Ay pagtutulungan ng apat ng miyembro dito ng Blacklist. 3-man down. Kasama pa ang Torre sa gitna. Dalawa ang buhay para sa side ng TNC at Lord ay lalabas na rin. Lima pa yan. Ang tanong dito ay endable na ba ito, God, para sa Blacklist International? Magpapakilala na nga ba ulit ng agents sa MPL? Nako, ito na nga ata ang pagpapakilala. Popping the immortality. Nako, kailangan mag-flicker out dito na Escarella. Meron pang siege minion na naklear kagad ng mabilis dito ni Kaizen. At nandito na yung second wave. Re-respeto muna ang Blacklist International at maantala muna ang pagpapakilala nila. Mamaya na ilalapag yung Gab ID ko rito. Mamaya na ilalapag yung Gab ID dyan. And for Blacklist International, kahit na walan sila ng Lord, sila pa ang nakahanap ng lamang dahil sa agaran nilang pag-hero lock sa mga nakita nilang nandoon. Para sa akin, isa sa mga naging game changer doon is yung diversion play. Isipin mo, doon sa may pixel boost sa gitna. Hindi ka nga mag-expect na may tao pang nag-aabang doon eh. But then again, nakita nila si Heads, tinake down kagad nila si Heads, tatlo kagad ang tumumba sa TNC at yung nakuha nilang advantage na yun, isipin mo, nakabasag pa sila ng base turret doon sa gitna. Parang sila pa lumamang doon sa Lord na yun, di ba? And that all started with Haji's diversion play. Ayan na naman. Matapos nilang mahanap yung unang patay na yun, ay tuloy-tuloy na nilang nahanap na wala sa pwesto ng TNC kasi hindi mo rin naman masisi. When you're using the diversion, talagang wala pa sa pwesto eh. Yeah. Yung mga, kumbaga nagre-reset pa lang, nagre-recall pa lang, and that was intense, I would say, precise timing na nagmumula dito kay Haji. No, ibang klase talaga, no? Yung veterancy. At sabi mo nga kanina, no, yung papalit-palit ng role ni Haji, nagagampanan niya. Remember, binansagan din siya ng KDA machine. Di ba? For a reason. Dahil nga naman yung killer instinct ay nandun talaga. Ito yung tipo na pag nakita mo yung pangalan tapos sinabing multi-role, hindi mo iisipin na 6-man eh. Okay. Alam mong lalaban! Ayan na yung laban na inaantay! And nandun yung ultimate mula dito kay Heads. Ito na nga ata ang pagtatapos at unti-unti nang nauubos ang mga buhay dito ng TNC Pro Team. Ininex na nila si Kozen. Flicker out from Lancy. At tatlo na kagad na tumumba. Make it 4 pa. Makakatakas si Escalera pero andun si MP The King. Pinato ng crowd flow cannon, ladies and gentlemen. At nandito na rin yung pating and wipe out ang kanilang itatawag. At ang pagpapakilala ng Blacklist ay ngayon na! First sweep para sa Blacklist International. Unang punto para sa kanilang season.